we give the highest praise, glory, and honor to our loving Savior, Jesus Christ. And we give double honor to our beloved parents in the Lord. We remember the cherished and blessed preaching and teaching of our dearly beloved honorable pastor, evangelist Wilde E. Almeda, and beloved assistant pastor Lina C. Almeda. Greetings to the beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Hallelujah. Purihin ang mahal na Panginoon, dahil sa ginito ang pagkakataong ito na muli siya ipasalamatan, dakilain at sambahin. Hallelujah. Sa mga hindi pa po nakakaalam, mga minamahal, kami po ay nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, April 5, 2022, sa karamdaman po ng aking beloved daughter na ischemic infection. Siya po ay na-diagnose that time, which is only 1 month old and 1 week. Nauna pong nakakilala ang aking beloved Sister Grace sa dako ng Cyprus. That time po, one day na sobrang iyak po ng aking beloved daughter, hindi po namin alam kung anong gagawin. Then sinugod po namin siya sa hospital without knowing anything po na may nararamdaman na po pala siyang kakaiba. That day po, inadmit po siya kaagad sa NICU. Humingi po kami ng backup prayer sa aking beloved sister. Tumingi po siya ng tulong sa Soul Ministry po para humingi po ng backup prayer. That day po, wala po kaming handa or to make it sure, wala pong insurance ang aking beloved daughter. Wala po kaming pera at the same time. Sinabihan po kami ng doktor on her first day, on her second day, na Mr. and Mrs. Bernardo, I don't want you to put into a dark place. Your daughter will not survive. Kasi po mga minamahal, hindi po siya nagre-response. Ang aking beloved daughter, as a parents po, kung makikita niyo po siya sa NICU, her tummy po is bloated, nangingitim na po siya. Hindi po alam ng doktor kung anong nangyayari. Basta po yung bill namin tumataas everyday at hindi po biro ang hospitality po sa dako ng Dubai. Kapag wala ka pong insurance, ginto po mga minamahal. Dumating po yung mga kapatiran, hindi po sila pinapasok sa NICU, pero pinag-pray nila po kami. Kami po'y nanampalataya, and on April 5, ito po yung araw na kami po'y nagpabautismo sa tubig sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At after baptism po, mga minamahal, dito na po pinakita ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus kung gaano siya makapangyarihan, kung gaano niya kami kamahal. Amen. Hallelujah. Bago sa pananampalataya, after po ng baptism, kami po'y bumalik sa ospital. Hinarang po kami ng billing section. Hinarap na po kami ng director. Siya na po yung pinakamataas. At tinapat po kami. Sinabi niyang, we need to transfer your daughter kasi po wala pong pediatric surgeon sa kanilang ospital. And paano yan? Paano niyo babayaran yung bill niyo dito for 4 days? 4 days po, paalo po ng mga minamahal, 68,000 dirhams. Almost 1 million na po yun in peso. Pero kami po'y nalumbay bilang bago sa pananampalataya. Pero that day, isa lang po yung tinawagan namin. Ang Diyos, ang makapangyarihang Diyos lang po. Glory to Jesus. Hallelujah. Sinabi niya, sabi ng director, napaka-imposible na maitransfer nyo ang inyong anak sa susunod na ospital. Talagang pininpoint po nila, wala kayong pera, wala kayong insurance, at wala kayong charity na inaasahan. Paano nyo kami babayaran? Ang pagitan lang po ng office nila ay glass panel. Meron pong small garden. Wala na po kaming magawa na kay beloved husband. Kami po'y lumuhod, tumangis, at nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito po ang unang himala. Himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil nilapitan po kami ng director,
sinabi po nila, Mr. and Mrs. Bernardo, don't worry about your bill. We will discuss it later. Ang importante, may lipat na natin ang inyong beloved daughter. Kano kabuti ang ating Glory to Jesus, pinakamamahal na glory to Panginoon God. Jesus. Ito po ang unang himala bilang bago sa pananampalataya. Kami po ay namangha sa kanyang kadakilan at lalong-lalo na po sa kanyang pagmamahal. Very smooth po yung transfer niya sa susunod na ospital dahil yung 2 surgeon po ay ready na po. And as a parents po, mga minamahal, tinapat na po kami ng surgeon. We don't have any time to investigate. We need to explore the tummy of your daughter, meaning to say, she needs to undergo 2 major operation. Kami, sumakit po yung, bilang magulang, napakasakit po sa pakiramdam na at her age, which is 1 month old and 1 week, she needs to go operation dahil siya po'y nag-aagaw buhay na. At bago pa po pala kami lumipat sa ospital, nag-vision po yung aking beloved husband. May nagpapa po na 11 o'clock. Hindi po namin alam kung anong 11 o'clock na yun. Pero nung sinabi po ng surgeon, tinawagan kami. Mr. and Mrs. Bernardo, at exact 11 o'clock, we will start the operation. Hallelujah. Kami po'y lumuhod, walang tigil na pagtangis. Pagtawag sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Natapos po ang operation at pinasinabi sa amin ng surgeon na ang tummy po ng inyong daughter, we need to cut 115 centimeter. Kami po'y nanlumo, halos maubos po ang bituka ng aking beloved daughter dahil at her young age, hindi ko po alam kung anong mangyayari. Pero nanampalataya po kami sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ang sabi po ng surgeon on her second operation, doon namin gagawin yung cure. Magdasal na kayo sa Diyos na tinatawagan nyo. Sinabi niya sa amin, dahil pag wala kaming nakitang healthy intestine sa tummy ng inyong daughter, for her to live a normal life, kailangan nating baliktarin ang kanyang intestine para mabuhay siya. Meaning to say, hindi siya magiging healthy, magiging poor absorption po, mga minamahal. Pabalik-balik daw po kami sa ospital para po siya'y maagaran ng nutrition po, mga minamahal. Pero hindi po namin kinlaim yun. Bagkos na nampalataya pa rin po kami sa ating pinakamamahal na Panginoong Yes, Isus. amen. Go to God. Hallelujah. Ito na po pala. Every day po, sa ganang tao, tinotorture po kami ng billing na paano nyo babayaran to? Binigyan namin kayo ng 1 month time para bayaran nyo yung 68,000 dirhams. Hindi po namin alam, pero po, iniisip pa lang po natin, mga minamahal, na dyan na po, nilalatag na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Isus. Hallelujah. Less than a month, mga minamahal, sa unang ospital, natapos po yan sa kapamaraanan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah. Sa pangalawang ospital po, which is 2 major operation, tumakbo po ang bill ng aking beloved daughter ng 420,000 dirhams. That will be converted into peso is 6 million pesos. Kahit magtrabaho po kami ng aking beloved husband hanggang tumanda, sa ganang tao, hindi po namin kayang bayaran ng ganong kalaking halaga. Mga minamahal, kami po ay nagpatuloy sa kabila ng aming pagsubok sa health ng aking beloved daughter, gayon din po sa finance. Mga minamahal, wag po tayong manghinawa. Kahit po may pagsubok, at the end of the darkness, there's a light po, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Magpatuloy lang po tayo dahil our sufferings is not in vain. Mahal tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yes, amen. Hallelujah. Tumalo po kami ng anniversary sa dako ng Dubai. Every time po nadadalo kami, lagi namin pinapalay hands yung bill ng aking beloved daughter at ang picture. Dahil po, mga minamahal, thrice na pong nireject ang insurance ng aking beloved daughter.
Sa ganang tao, kami po'y nangangamba. Hindi po namin mahal ang Panginoon kayang bayaran. Until after anniversary po, pinalayhan po namin sa beloved children. At after a week or after a few days, mga minamahal, tumawag po yung insurance sa ospital. At sinabi nilang, approved na po ang insurance sa inyong daughter. Amen. Hallelujah! Glory to God. Hallelujah. Purilang yung pangalan, mahal ang Panginoong Jesus. From 420,000 dirhams, naging 100,000 na lang po, mga minamahal. Bagamat ito po'y almost 1 million pa. But still, hindi po kami nanghinayang, hindi po kami napagod. Nagpatuloy po kaming manampalataya, mag-fasting, magsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Until such day po, pasensya na po kayo mga minamahal. Gusto ko lang pong i-broadcast or ipagsigawan sa buong mundo kung gaano po siya kadakila. Amen. Glory to God. Bilang baguhan, mga minamahal, Thank you so sino much, na Lord po Jesus. kaming basa sa kanyang harap, na kanyang kinahabagan, kanyang niyakap ng buong buo, kanyang minahal ng buong buo. Amen. Hallelujah. Siya lang po ang magmamahal sa atin ng gano'n, mga minamahal. Ang pagbibigay po, mga minamahal, ay siyang susi ng pagpapala. Hallelujah! Bago po matapos, mga minamahal, ang 2023, ako po'y nagpatotoo that day dito po sa dahon ng Marinao. Ang usual na ginagawa po namin, pinayagan po kami ng ospital na magbayad monthly kung ano lang po yung kakayanin galing sa salary po namin. Pero one day po, yun po yung mirakulo ng mahal na Panginoon na, anak, hindi ko kayo pababayaan. I know the desires of your heart. Hallelujah. Lumapit po yung aking beloved husband sa billing section at inaabot na po niya yung bayad at sinabi po ng billing section, mga minamahal, Mr. Bernardo, I will not be accepting your payment anymore. Hallelujah! Hallelujah po rin ang iyong Hallelujah. Panginoon. Amen. Napakadakila mo po, may pinakamamala pang Isus. Come to think of it, mga minamahal, is almost 1 million pa po. Ang utang namin sa dako ng Dubai. Pero in a blink of an eye, hindi po kayo pababayan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nag-zero balance na po yan. Hindi na po kami kailanman siningil. Napakabuti po niya, mahal na Panginoon. Napakabuti mo po, mahal na Panginoon. Hanggang dito na lang po. Mga minamahal, ang lahat ng kapurihan, pasasalamat at magdakilay para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah! Praise the Lord.